character, not just from external achievements. Di ba nag-viral yung mga video na yan na parang may marathon, tapos yung runner napapa-finish line na, tutulungan yung isang tao who's back, di ba? Syempre yung true prize is becoming a better person along the way. And our guest for today will prove that more than winning a reality show, it's the better person she's become that really deserves all the recognition. Siya lang naman ang ating big winner ng Pinoy Big Brother Gen 11. And I'm so happy to have her here on the show. Please welcome Fiang Smith! Woohoo! Hello! Kaganda naman! Parang wow! Welcome to PRGY. Please have a seat. Yes! Ano to? Serious talk show. Laban? Welcome dito sa PRGY. Please say hello sa lahat ng mga global Pinoys. Lalo na sobrang daming sumuporta sa'yo ng mga Pinoy from abroad. Hello po, it's me, Yami. So far, it's been a few weeks Yes, as of this taping. Kamusta ang adjustment mo sa lahat ng nakakalokang nangyayari? Nakakapagod po, syempre. Pero at the same time, grateful ako na meron akong busy day. Kasi hindi naman po lahat nabibigyan ng ganitong opportunity. So, nakakapagod, pero at the same time, grateful. Yes, naku, ang social media. So for today, babalikan lang natin ang journey ni Fiang bilang isang AYABAB. Yan. So magpapakita kami ng ilang mga pictures and magfe-fill in the blanks tayo kung anong klaseng AYABAB ang nasa picture na ipapakita namin sa iyo. Are you ready? Already. Okay, first picture please. Ayan. That's my nanay po na nagmayapa na. So, ang above na yan is Lola's Girl. Yes, Lola's Girl. Yung Lola's Girl. Actually, ang una kong nakita yung photo na to, siya yung nakapin na post on your social media, pero parang black and white. Yes po. When you posted that, parang your caption was missing you a little extra today. Bakit yun ang na-caption mo? Kasi nung time po na yun, down ako sa self ko. Parang may problem ako and kailangan kinamit. Oh, that was May lang this year. Yes So po. a few months lang bago ka mag-PBB. Oh, Kasi po ang aking pahinga before. And every time na may problem ako before, sa kanya ako nagsasabi. yes. So you grew up nga in Laguna Yes po. with si nanay mo. Nanay. Ano name ni nanay? Roberta po. Roberta, with Nanay Roberta. Tapos, ano yung klaseng childhood na meron ka doon? Nakasama mo si nanay mo? Siguro po, siya din yung nagturo sa akin kung paano maging mapagmahal sa kapwa. And then, tama ba, nung ikaw ay lumalaki, medyo laking kali ka? Yes! Ano mga ginagawa mo nung bata ka? Siguro po, very, po kasi sa mga larong pambata. Si ate, sasaya po yan sa gitna. Si Fiang, syempre nakilala ka namin sa loob ng bahay ni Kuya na very talaga palaman, strong woman. Would you say na nakuha mo yun kay nanay mo? Yes, sa nanay ko po and also kay mommy talaga. Kasi yung mommy ko po talaga, very palaban po talaga siya. Kung kanina ang AYABAB with Lola, ngayon naman, ang next picture ay Iba din naman the baby girl. If you could complete that sentence, ang batang Fiang na humarap sa hirap ng buhay ay isang AYABAB na black. Above na matigas ang ulo. Ah, talaga ba? Yes, sobrang tigas po ng ulo ko nung bata ako. As in itong age? Yes. Kasi, Pag umaga po kasi, pagkagising, pupunta na ako sa kapitbahay. okay, parang maglaro. Makipaglaro, uuwi po ako gabi na. Siyempre, ngayon, pag nakikita ka ng mga tao nasa TV or even when you were in Big Brother house tapos check nila social media mo, hindi nila ma-assume na nung bata ka dumaan din kayo sa hirap ng buhay. Pero ano yon? Ano yung hirap na napagdaanan mo? Umabot po kami sa part 0 sa akin. Sangla to po, sangla to. Yes po. Anong, I guess, naging effect dun sa'yo as a 9-year-old? Siguro po naiisip ko na bakit yung iba meron, ba't kami wala. And umabot po ako sa point na minsan, hindi ko po alam kung ganun ko lang masasabi. Pero that before, nasama ko mag-uli. Na ano? Uli. Ano gagawa? Masama po ako sa tito ko na pag nag-uuling sila. So masama po ako. So binibigyan nila ako ng Para may extra din.
hindi din biro na pagdaanan ng lahat Yes. ng iyon. At eto na nga, meron kang isang tao na kanina mo pa minimension. Yan ang next picture na ipapakita natin. And ang question ay, yan, si Fiang na kasama ang kanyang mommy ay isang Eabab na. Palaban. Yan. Talagang pagkasama ko po nanay ko, talagang palaban po talaga ako. Super nakaka-relate sa'yo ang maraming tao, lalo ng ating mga global Pinoys dahil nga you grew up, nagtatrabaho siya abroad as an Yes. OFW. And nung time po na yan, bata pa po talaga ako nun. Parang umuwi po lang siya ng Pinas, saglitan lang, and then babalik na ulit ng Hong Kong. Kaya po ako lumaki lola. Kaya po parang yung nanay ko yung nag-alaga sa akin. Pero in fairness na kahit na nagtrabaho siya abroad, pag uwi niya, close kayo. Yes, hindi po kasi ako yung typical type na parang may sama ng loob. Kasi alam ko naman ginagawa ng mami. For us din naman. Nanay, may guilt yan, di ba? Ng mga Presence ng mami ko. Parang chine-cherish ko every moment na nandyan siya. Kasi alam kong babalik ulit siya sa ibang bansa. Okay, meron pa tayong last picture na ipapakita dito sa ating screen. At eto naman, ang Fiang nakasama si Daddy. Talagang candid moment si Daddy, pero ang Fiang nakasama si Daddy ay isang Eabab na. Demure. Ay! Yes. Nagiging baby girl. Yes. Dahil unika ihay niyo po ako. So kahit anong gusto ko, ibibigay niyo po. So pagkasama ko ang dati ko, very demure, prim and proper po ako. Pero syempre now, okay yung relationship ninyo ng daddy mo. But during those growing up years na sinabi mo nga, yun nga, minsan wala kayong pang-ulam, may time pa na wala din kayong pambayad ng kuryente. At that time, ikaw ba yung anak na inaanak mo siya? Or what was that relationship like that time? Nakafocus lang po kay mom. Kasi nga parang lumaki din naman po ako na hindi namin kasama si daddy. Parang hindi ko hinahanap-hanap yung presence niya. I do remember that nung nagkita tayo the day after nung big night, and syempre nung big night, nung ikaw na yung panalo, sinalubong ka ni mommy at ni daddy. And the day after, ang sinabi mo sa akin, nagulat ka, na nandun yung daddy mo. Siya po yung pinaka-unexpected person dun sa big night. Kasi ang daddy ko po, ayaw po niya sa ganito. Like, very gusto niya private life lang. Because about his work. And then, nagulat ako, bakit nandito ka? And nung time po kasi nun, before pa mo mag-enter ng Pilipinas, ayaw niya po nang videohan siya. And sabi mo nga na dati medyo hindi niya type yung kagustuhan mo maging artista or influencer. Pero ngayon, how does it feel na Ngayon, super support? hindi na po siya natutulog kakapanood po na social media. Pati siya trending, Yes! di ba? May mga Nagawa fans niya po din ako siya. Nagawa niya po ang spotlight that Ay. time. Dapat akin lang yun. And nung nalaman niyo po na, ayun, magiging ganito na po, very supportive naman na po siya na matanda ka na, kaya mo na yan, alam mo na yung tama at mali. Alam mo, we always say na kapag ikaw ang maging big winner, parang yun talaga ang nakatadhana para sa'yo. Kasi anything can happen, lalo na in the last second. And nadami pang pinagdaanan si Fiang sa kanyang buhay that made her the woman, the Eabab, that she... Back to BRGYB fam, you are still with me, Bianca Gonzalez, and our special guest for today, Fiang Smith. Yay! Ayan na nga ang ating anak kabogerang influencer ng Mandaluyong. At yun syempre ang iyong moniker kasi doon ka mas unang nakilala. Pero tama ba na ang unang-una mong post sa Black App ay dahil bored ka lang sa pandemic? Yes. Yung una ko pa pang post is just an edit of myself lang talaga, na parang random things lang na ginagawa ko sa everyday living ko. Tapos, parang, okay, nag-post ako. The next day, sabi ko, bakit million views? So million views agad si first post and then post ka ng post. Kailan mo na-realize na parang, uy, may something dito, pwede ko to din maging kabuhayan? Siguro po, nung time na nakakita din ako ng influencer na nag-endorse. So, may naging friend po ako that time, tinanong ko sila if may bayad pa pag nag-endorse ng mga product. So, tinuruan po nila ako paano. Ano feeling nun? Kasi syempre nga dati, maglalakad ka pa ng 2 hours para lang mag-uling, tapos 20 pesos lang makumot. Tapos ito ngayon, you're doing something na gusto mo lang, na nasa bahay ka, pero kumikita ka. Siyempre, masaya po ako nun, Madam B, kasi nung time po na yung pandemic, nung time na yun, wala pa din ang daddy. So, parang hirap na hirap pa din talaga kami kung paano magbayad ng bills, kung anong kakainin. So, parang masaya ako na nakakapag-provide din ako kahit konti.
first paycheck mo from being an influencer, anong ginawa mo? Nag-endorse, tanda ko po yun, nag-endorse ako ng lip tint. Tapos yun, binigay ko kay mama yung iba, and then ako, binili ko naman po for myself. Oh, in fairness. Tapos yun na, tuloy-tuloy na, Mhm. syempre. And then there came a point, syempre, na your mom was very proud of you, nga, na ang laki nung naitutulong mo, not just sa'yo, pero sa kanya, at sa brother mo. Yes. Ano feeling nun nung yung mommy mo? Syempre, sinasabi sa'yo kung gaano siya ka-proud sa'yo. Every time na sinasabi po niya, parang feeling ko, hala, ang buti kong anak. The good daughter. Yes. Parang iba yung feeling pag kino-compliment ako ng mami ko. How does that feel for you na, di ba, parang sabi mo kanina yung mommy pala breadwinner sa family Yes. nila. And it, I guess, came to a point na ikaw, even if your mom works, syempre, ikaw din ang sumusupport sa family mo. Nung time na nakaka-earn ako, happy ako na nabibigay ko yung gusto niya. And promise ko din naman po sa kanya, kahit before pa na, ibibigay ko yung buhay na gusto niya. Not a lot of people know, kasi syempre when you see Fiang, palaban na babae, tapos sa social media, nag-post, pero actually, as a trivia, mataas ang grade. Yan, in elementary Yes. school. Yes. Elementary po yun, kasi nung time po niyan, masipag po ako mag-aaral. Pero nung nag-high No, school, high na school po, na. nung time po na high school, pandemic, parang, anong matututunan ko? So parang nawalan akong gana mag-aaral that time. Pero still, until now naman po, kinokontinue yung pag-aaral ko. Although, Until now. yes, homeschooled po ako. Mm-mm. And nung time po kasi na yun, parang big thing po kasi sa akin yung grades ko. Parang ayoko magka-line of 8. Mm-mm. Gusto ko po lahat ng nasa card ko line of 9. Mm-mm. And na-achieve naman po yun. Yes! Diba? Good job. At saka na pinagpapatuloy mo ngayon, super laking bagay Yes. talaga. Kasi, syempre, lahat ng mga taong sumusuporta sa'yo, those who look up to you, know na, pwede pa rin pala ipagsabay tulad ni Fiang. Actually, kahit mahirap naman po. Actually, sobrang hirap po na pagsabayin yung I'm sure. laro talaga. Ang hirap po pagsabayin ng homeschool din. Ng dito. So, you are now grade Senior high po. 12. 12, yeah. STEM track, is that Yes. correct? Pinursu mo pa rin ang STEM Ay, track. hindi na po. Hindi na STEM. Yes, ABM po na ako now. Which is business. Business. Kaya po ako nag-ABM. Kasi dapat po talaga ipaperson ang pagiging general surgeon ko. Kasi hanggang ngayon naman po, ang sinasabi ng aking heart is mag-general surgeon. Bakit general surgeon sa lahat ng pwedeng Oo. maging specialty? Hindi ko akalain yun surgeon. Kasi po, one time, yung tita ko may baboyan. So parang, and nung time po, hindi po mailabas nung baboy yung baby niya. Mm-hmm. Ako po, hindi ako madiriin. Talaga, like parang, wala akong kaarte-arte sa katawan kahit gaano ka-cute yan. Go. Mm. And that time, hindi po mailabas ng baboy yung baby. So, pag hindi nalabas, mamamatay yung nanay. So, inutusan ako, dukutin mo na. So, with my bare hands, pinasok yung dalawang daliri ko sa baboy sa loob. And then, dinukot ko yung baby sa May loob. panganak ka ng baboy. Yes. That time, and time, parang, ang sarap sa kamay. Ang init. Hindi ko in-expect na ang sarap ang description sa Ang pagpapanganak sarap sa baboy. feeling na magpanak ng baboy kasi ang init po. Mm. And nung time na yun, hindi din mailabas ng baboy yung inunan. Mm. So parang, ginanong po talaga. Babalikan ko po talaga siya, promise to God. Ay, amazing. Kahit makagraduate na po ako ng business, Mm. for sure, babalikan ko pa din yung pagiging general surgeon ko. Kahit 15 years yan, kaya ko yan. Okay, may isa akong gustong itanong sa'yo connected to being a content creator. Kasi nung nasa loob ka ng bahay, syempre, nabuksan ng iba't ibang kwento about your life tulad ng hindi magandang karanasan with someone who was very, very mean na content creator din. And then sa loob ng bahay, syempre na-witness natin yung isa pang hindi talaga kagandahan na padala pa ng kanyang mensahe sa loob ng bahay. And both of them, content creator, parang kumbaga bukas sa mundo yung naging kwento mo eh. So, after experiencing that, would you say na if ever in your next relationship, mas gusto mo bang mas private or okay lang sa'yo na i-share din sa mundo at sa ibang tao? Friends in public, lovers in private. Yes. Ito ba ay realization pagkatapos ng lahat ng nangyari? Hindi naman po, parang masarap sa feeling na akala nila friends. Pero,
Yeah, pero wag po kayong ano dyan. Ito lang po yung para sa parang mas okay na sa akin yung friends in public, lovers in private. Pero meron akong meron akong na research, hindi ito picture. Part lang ng profile, bago mo pumasok ng bahay. Kasi things change. Yeah. So, bago pumasok ng bahay, ang nakalagay sa profile ni Fiam, her ideal type Yes. is someone respectful, Mm. family-oriented, tall, and moreno. Yes. Yan, nag-iba na ba yung ideal type na yon or pareho pa rin? Wala na po akong idea rin. Actually, Ang pag, saya. pag naramdaman ko yung una, yun na yun. Nawala na po yung idea type. Nawala. Na ganon. Bahala ka dyan. So, may nakita ka na bang ideal type recently? Wala Ang cute po. ka mag-blush. Oo. Wala. Pero tama, ipapanindigan natin ang friends in public, lovers in private. Feeling ko madami nang gagawing yan, post. Yes, Oo, edit. Oo, yan. Laro kayo. Ngayon, naririnig ko na yung mga tenga ng mga JS yang, ng mga Jarf yang, na gumagawa ng mga theories in their head. Pero syempre nga, hindi pwedeng pag-usapan ang mga yan at ang naging very colorful Pinoy Big Brother journey ni Fiang. Kaya, stay right there. Hello everyone, I'm Jay Ibarra. And, get to know me more here at BRGY. Favorite food, munggo, boxing, boxing, kind of thing. Siguro coffee din. Black, enjoy ko. Mga thriller. Siguro yung pagluluto. Never give up yun. Welcome back to BRGY. You are still with me, Bianca Gonzalez, and our special guest for today, Fiang! Woohoo! Our latest addition to the elite Big Winner Circle. Iba din! Oo, isa sa mga pinaka-tumatak talaga na big winner. After ng night na yon, kailan talaga nag-sink in sa'yo na, oh my gosh, ako yung big winner? ASAP. Nung nagsayo kayo sa Yes, ASA. first ASAP po. Ang tagal na nun. That was days after. Yes, dun ko lang po talaga na-realize na. Kasi grabe po yung entrance. Sabi ko, bakit na ganito akong entrance? Sabi ko, Big Four din naman ako. So bakit parang may solo akong part? So parang, sabi ko, ay, big winner pala ako. So dun ko po parang nasik in the sun. Okay, I'm the big winner. Grabe. First ASAP lang. Kasi si Fiang, sa lahat ng mga baka na-miss yung part na yon, hindi ka pumasok along with the others. Yes. Ikaw ay pumasok like 2 weeks after. Yes. Hindi part ng original lahat na nung nilaunch. Nung pumasok ka, I think ang tinanong ko sa'yo is anong gusto mong sabihin sa housemates or parang iparealize. At ang sabi mo, hoy, ang dami ng violation. Fast forward to a few weeks after, ikaw ang number one violator. Actually, sinabi ko po kay Kuya Pat yan. Sinabi ko, sana, maging mindful sa mga violation. Tapos nagulat ako, number 1 violator ako. Pero grabe din ang naging, in your words, character development Yes. sa loob ng bahay. Ano yung sa tingin mong pinaka nagbago sa'yo? Siguro po the way na maging mindful na ako. Kasi before, basta galaw lang po ako na kahit anong lumabas sa bibig ko, wala akong pakialam. Kinakapa ko din po kung anong dahil. Ganun na po ako ngayon. Kung before, kahit serious usap, babaklain kita. Pero now, hindi na. Dahil onting mali lang, napupunan na. So parang naging mindful na ako. Ngayon. I do know na as the big winner, ikaw talaga yung may pinakamaraming prize. Pero, if anything, and tinanong ko to sa'yo sa tapatan ng Big Four, I remember na hindi naman tungkol sa pera talaga ang iyong pagsali. Yes, hindi po talaga tungkol sa pero yung pagsali ko parang wala nga po sa isip ko na parang maging big winner yung makasama sa Big Four. And parang ang nasa isip ko, actually nakakalimutan ko pong nasa PBB po talaga ako. Parang it feels like home kasi na ang bawal lang po talaga na aalala ko lang na nasa PBB ako every time na kumakain kami. Speaking of
That's isang naalala ko na isa sa mga, I guess, pahuli na konti na lang yung violations mo, pero isang violation mo, table, ganon. So may tao dito, may tao dito. Laging, dito nakita ng mga tao, pero laging bawal umupo sa kabisera dito, yung nasa likod yung kusina. Dahil, well, technical-wise, basta wala. Tuwing naman nakaupo si Pongo doon dahil, Feeling ko comfy po ako sa upuan. ayoko, Ayoko dun sa... parang pinapalipat ka dito, tapos the next day, nandun ka na Yes! naman. Kasi pag nakaganyan po ako, so parang, dito lang ako, parang mag-isa lang. I do know na meron ka ng friends for life mula sa loob ng bahay ni Kuya. Si JMP na close mo. Of course, close sa kay Binsoy, sa Dongpad. Ano yung, I guess, naging effect nila sa life mo ngayon na nasa labas na kayo tapos mas na iisip ko na mga bagay-bagay? Actually, mas naging strong po yung namin. Pagiging magkakaibigan. Araw-araw po kami nag-usap. Tinanong kita kanina kung sa ano ka pinaka nagulat sa lahat ng nakakawindang paglabas mo ng bahay, sa ka pinaka nagulat. At ang sabi mo ay, JM yan. Na fan. as in wala kang idea? Wala, ate, wala po talaga. Kasi nga, nasa loob kami, parang casual lang. BFF, okay, cute. Pero yung to the point na grabe yung fandom na JM Yang. Sabi ko, bakit ganito? No. Wait, so tama ba? Ang time na nakita mo yon is the day after Big Night? Yung binisita ko kayo, tapos lahat kayo kakabukas ng Yes. phone. So as in, pagkakita mo, anong reaction mo? Sabi ko, bakit may ganito? Parang sa loob mo kasi parang casual lang talaga eh. Parang walang ilangan, comfortable sa isa't isa. And same lang din naman as Jaren. Yeah. Yes. Parang, Speaking of, kasi syempre bago ka naman pumasok ng bahay ni Kuya, madami ka na talagang followers online. Pero syempre after nitong experience nito, talagang tumodo to the max. Do you think na now, bilang nagbago ka din, bilang si Fiang, meron ding kahit pa paano magbabagong sense of responsibility when you create content now? actually, yes po. Kasi before, kumbaga yung mga contents ko po is, basta lang talaga. As in, kung ano yung maisipan kong i-post, ipopost ko talaga. Pero ngayon, very ganda-gandahan na. Prim and proper. Nile-level ko na po talaga yung mga content ko. Sa face, kasi sabi po nila, i-level mo naman yung pag-content mo sa mukha mo. Grabe naman yung comment. Grabe, sinasabi yung pangit yung content ko. So parang, sabi ko, okay, 11 na natin. So parang ganda-gandahan na lang siya now. Iba din. Before we end this episode, meron kami actually konting surprise. Konting surprise para sa iyo, Fiang. Kaya naman, let us all watch this. Hi, ate. Good luck sa lahat ng ginagawa mo. Tsaka una-una sa lahat. At nagpapasalamat ako sa Diyos na ikaw yung naging anak ko. At tandaan mo palagi na ako, daddy mo, buong pamilya mo, mga totoong nagmamahal sa'yo, na andito lang palagi na nakasuporta no matter what. Basta lagi mo tatandaan. Huwag kang lalaki ang ulo, anak. Always put your feet on the ground. Yan lang palagi. At palagi kang magpe-pray. Basta lagi ka pray. Dito lang ako, love you. Dito lang kami. Mwah! Congratulations, this is only the beginning of so many more amazing things para sa iyo. And syempre, bibigyan ka namin ng chance na magpasalamat din sa lahat ng mga sumusuporta sa iyo. And if you want to shout out to anyone around the world, go ahead. Thank you for putting me in this position na eto na si above na yun. And yeah, thank you dahil sa supporta niyo. Naging better person ako. And if may nakikita kayo mali, huwag kayong mahirang pagsabihan ako dahil nakikinig naman po ako. And yes, always remember who did? God did. And shoutout sa nanay ko. Good luck sa iyong final. I love that. Maraming salamat, Yes, Fiang. thank you Parang po. Fiang! Naku,